Sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng simpleng employee database gamit lamang ang Excel. Kung gusto mong matutunan ito, manood lamang hanggang matapos ang video na ito. Sa video na ito, gagawa tayo ng isang simpleng employee database na maaaring maglabas ng information gamit lamang ang employee ID. Maaaring marami sa inyo ang nakakaalam na nito, gaya ng paggamit ng XLOOKUP, VLOOKUP, at index match. Ngunit alam niyo din ba na pwede din magamit ang paraan na ito para makapag-lookup tayo ng picture nang sa ganun makagawa tayo ng mas komprehensibong employee database. Gaya ng dati, silipin muna natin ang ating existing records sa ating Excel. Dito, makikita natin na naka-split sa tatlong grupo ang ating records. Meron tayong personal details, employment details, and skills. Makikita natin sa A column na meron tayong unique ID gaya ng corporation ID. Meron tayong first name, last name, address, gender, date of birth, and mobile number. Dito naman sa sumunod na section natin, meron tayong hire date, position, department, and email. At sa uli, meron tayong skill set gaya ng leadership, communication, computer, organization, teamwork, critical thinking, and social skills. Simulan natin sa pag-create ng new worksheet. I-press lang natin ang ating plus sign sa My Sheet tab. Ngayon, makikita natin na meron na tayong blank worksheet. Pangalanan natin siya as DBase. Magdagdag na rin tayo ng ating title sa B4, Employee Details. Adjust na din natin ang ating font size. Gawin nating 20 pixel. Ngayon, balik tayo sa ating Records tab para i-copy lahat ng headers sa row 2. Ngayon, balik tayo ulit sa Sheet 2 at pumunta lang sa Home Ribbon tab, Paste, Paste Special Values, Paste Special, Values, then Transpose para ma-convert siya from column to row order. Dito, gagawa tayo ng drop-down list para sa ating primary key na corporation ID. Select natin ang cell C6, tapos punta tayo sa ating Data Ribbon tab, Data Validation, tapos palitan natin ang ating validation criteria from any value ng list. Tapos, iselect natin ang ating source sa records from cell A2 to A31. Lagyan na din natin ng error alert para sakaling may ma-enter ang ating end user na invalid corporation ID, magpa-prompt na lang siya ng error message. Lagyan natin ng title, error. Tapos, ang message naman ay, please select from the drop-down list. Makikita natin na fully working na po ang ating drop-down list. Ngayon naman, gagawa tayo ng two-way lookup gamit si index match para mas madali natin makuha ang ating impormasyon sa ating records tab. Puntahan natin si cell C7, tapos simulan natin sa cell B3
hanggang R31. Kung mapapansin mo ito yung data natin na gusto nating kuhanin after ng corporation ID at sa baba ng ating column headers. Sa madaling salita, ito yung mga data na ilalabas ng ating two-way lookup. I-press natin yung F4 para maging fixed cell reference siya, gaya nito. Hahanapin naman natin ngayon ang ating corporation ID sa column A. Kaya gagamit tayo ng match function para gawin ito. I-type lang natin match. Pagkatapos, press lang natin ang tab key sa ating keyboard. Dito makikita natin na hinahanap na natin ang ating lookup value na nasa cell C6. Tandaan natin na ang purpose ng ginagawa natin ay i-apply na mabilisan ng ating formula pababa. Kaya para mag-stick lang sa cell C6 ang ating lookup value, lagyan natin ng $sign ulit o i-press lang ang F4. Ngayon naman, isa-select natin ang ating range na nasa A4 to A31. Tapos, type 0 para sa exact match. Isusunod naman natin ngayon hanapin ang column header natin. Gagamit tayo ulit ng match function para gawin ito. I-type lang match, then press tab key ulit. Select first name para sa ating lookup value. This time, gusto lang natin ilock ang ating B column. Kaya i-press natin ang F4 hanggang makita lang natin yung $sign sa unahang bahagi ng B column. Sa ating lookup array naman, iselect natin ang records tab ulit from cell B2 to R2. Para mas mabilis ang pag-select, press nyo lang Ctrl-Shift-Arrow right. Tapos ilock lang natin ulit ang ating range by pressing F4. Tapos para sa ating match type, enter nyo lang 0 para sa exact match. Ngayon, ito ang kabuuan ng ating formula. I-apply natin pababa ang ating formula. Palitan naman natin ang ating text alignment. Ilagay natin sa kaliwa. Pagkatapos, lagyan natin ng indentation. Pwede din natin palitan ang ating font to Century Gothic. Tapos, gawin natin font size 15 para sa column C. I-wrap text na din natin para bumaba ang ating data pag hindi fit sa isang line. Palitan na din natin ang height ng ating rows. Gawin nating 32px. I-adjust natin ang format ng ating headers, pati na din ang column values. Para mas madali natin makita, tanggalin natin ang ating grid lines. Punta lang tayo sa View Ribbon tab, tapos uncheck lang natin ang grid lines. Para mas umangat ang ating mga kunyari text boxes, mag-insert lang tayo ng extra row sa bawat row. Copy lang tayo ng isang blank cell. Then, kopyahin na din natin sa mga dilaw na cells para mabura lang ang lahat ng format.
Tapos, i-adjust natin ang ating row height ulit ng 3px. Right click, row height, tapos i-type lang 3. Makikita natin na medyo may forma na ng ating employee database. Ang susunod naman na gagawin natin ay mag-insert ng skills. Kung babalikan natin ang ating Records tab, makikita natin na ang information na yon ay nasa L to R columns. Mag-insert tayo ng isang column at pangalanan natin siya as ref or reference sheet. Pwede mo dito lahat ipasok ng information na gusto mo para dito i-process lahat ng data. Eventually, i-hide natin tong worksheet nito. Sa cell A1, i-refer natin yung value natin sa corporation ID na nakastore sa worksheet DBase. Cell C6. Tapos, i-copy na din natin yung mga headers sa Records tab dito sa Reference Worksheet. Right-click, paste special values, and transpose. Gawa tayo ulit ng two-way lookup using index match. I-type lang natin index, tapos i-select natin yung range sa Records tab. L3 to R31. Ilak na din natin yung range using F4. Ang next na parameter natin ay yung row context natin, which is yung corporation ID. Gagamit ulit tayo ng match function dito. I-refer natin sa cell A1, tapos ilak natin ulit using F4. Tapos, babalik ulit tayo sa Records tab para i-select ang A3 to A31. Dito sa range na to, hahanapin si corporation ID na pinili natin. Match type natin 0 para sa exact match. Ang next na hanapin naman natin ay yung eksaktong column header natin. Gagamit tayo ulit ng match function. Tapos, refer natin sa cell A2. Press natin ng 3 beses ang F4 para malak lang yung ating column. Sa lookup array naman natin, babalik tayo kay records para i-select ang L2 to R2 range. Tapos, ilalak natin ulit using F4. Then, 0 ulit para sa exact match. Maaari tayong maglagay ng if error sa formula na to para kung sakaling hindi makita ang corporation ID, magre-result lang siya ng blank sa ating data. Conditional formatting,
data bars, then select natin yung orange data bar para mag-match sa ating team. Kung mapapansin natin, ang color shaded cells natin ay nakadepende sa minimum and maximum value natin. So, kailangan natin i-adjust ito para mag-set ng minimum to 0 and maximum naman to 10 sa ating skill level. Balik ulit tayo kay conditional formatting. Manage rules, edit rules. Dito, palitan natin ang minimum and maximum to number 0 to 10. Tapos press OK. Itago naman natin ang ating numeric values. Highlight range, tapos right-click, format cells, tapos custom. I-type natin tatlong tuldok width. Punta naman tayo sa border. Palitan natin ng color into orange. Pati na din ang line style. Tapos, i-click natin ang right border. Maglagay na din tayo ng minimum to maximum value. Select natin yung cell B9 at i-type natin 0 space 10. Right-click natin ulit, tapos punta tayo kay alignment. Sa horizontal tab, piliin natin ang distributed indent. Tapos, press OK. Ang susunod naman natin i-format ay yung cell A2 to A8. I-highlight natin ulit. Change the font color. Then set natin na bold. Tapos, set na din natin as right alignment. Maglagay na din tayo ng intention para mas maganda tingnan. Ang next objective natin ay ma-display itong skill level graph natin sa ating database. Kaya i-highlight natin ang buong range. Tapos, press Ctrl-C or copy. Then balik tayo ulit sa ating DBase tab para dito natin ilagay yung ating graph. Under Home Ribbon tab, click natin Paste. Tapos, Link Picture. Lagyan na din natin ng design ng ating canvas. Kaya insert tayo ng picture. I-adjust natin ng konti ang mga formatting.
Ang susunod naman natin gagawin ay gagawa na tayo ng picture lookup. Dito, ilalagay natin ang ating mga pictures para habang nagsaselect tayo ng corporation ID, magpapalit-palit siya gaya ng ating data. Insert tayo ulit ng blank worksheet. Pangalanan natin siya as pictures. Sa row 1, lagyan naman natin ng headers. Tapos sa cell A2, maglagay tayo ng formula para mag-refer sa ating records. Equals records A3. Tapos i-drag na lang natin ang ating formula pababa at pakanan. I-freeze na din natin ang ating row 1. So punta tayo sa View, Freeze Panes. Remove natin ang ating grid lines. Select naman natin ang ating rows para i-adjust ang ating row height. Set natin siya as 240px. Ngayon, nakaset na lahat ng ating formatting. So, mag-start na tayo mag-insert ng ating mga pictures. Ang goal natin ay ilagay lahat ng pictures sa loob ng mga boxes. Hindi siya dapat lalagpas sa loob ng ating mga boxes para ma-display din natin na maayos ang ating mga pictures. So, punta na natin si Insert Ribbon tab, Pictures, This Device, at ilagay natin lahat ng pictures ng ating mga staff. Set natin ang size ng medyo maliit. At ilagay na din natin sa loob ng mga boxes. Siguraduhin na ang mga picture na ilalagay ay yung mga actual pictures ng ating staff.
Ngayon, gagawa na tayo ng ating picture lookup. So, mag-drop muna tayo ng ating formula na ilalagay natin mamaya sa isang name range. Gamit tayo uli ng ating index match. Ang una nating parameter ay ang range na gusto natin i-display. Kaya pipiliin natin ang mga range D2 to D30. Sa kadahilan ng gagamitin natin siya sa name range, mas maigi lagyan natin ng sheet name sa unahan para siguradong tama ang kukunin nating data. Kaya lagyan natin ng pictures at exclamation point. Sunod naman natin na ilalagay ang match. Refer natin ulit sa Records tab, Cell C6. Tapos, balik tayo ulit sa Pictures tab natin para piliin ang range kung saan makikita ang ating corporation ID, which is nasa range A2 to A30. Tapos, type lang natin 0 para sa exact match. Ngayon, ito na ang ating kabuang formula. I-copy natin ito at ilagay na natin sa ating name range. Name Manager. Tapos, click natin New. Lagyan natin ng pangalan, Employee Photo. Pagkatapos, i-paste natin ang ating formula dito. Puntahan natin ang cell D2, then press Ctrl C or copy, then paste natin siya as link picture. Maglalagay naman tayo ng pangalan ng ating staff sa ibaba ng kanyang picture. Select natin ang ating range at emerge and set to center. I-type natin equals concatenate C10 comma space tapos C8. I-select na rin natin ang ating range para maayos ang ating print setup. I-adjust natin ang ating margins at orientations set to landscape. Tapos, i-hide na natin ang mga extra columns and rows na hindi na natin kailangan gamitin. Ngayon, ready na ang ating mini employee database na may kakayahang mag-display ng importanteng details ng ating mga empleyado.
Kung nagustuhan mo itong video na to, i-like, share at mag-comment lamang. Kung di ka pa din nakapag-subscribe, pakipindot lang ang subscribe button and bell notification. Salamat at kita-kits tayo ulit sa ating susunod na Excel tutorials.